Mateo ng Kabanata. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Juda, at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Juda ay Tamar si Fares at si Zara. At naging anak ni Fares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Nason. At naging anak ni Nason si Salmon, at naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Solomon doon sa naging asawa ni Urias, at naging anak ni Solomon si Rehoboam. At naging anak ni Rehoboam si Abiah, at naging anak ni Abiah si Asa, at naging anak ni Asa si Jehoshaphat, at naging anak ni Jehoshaphat si Joram, at naging anak ni Joram si Uzzias, at naging anak ni Uzzias si Jotham, at naging anak ni Jotham si Achaz, at naging anak ni Achaz si Ezekias, at naging anak ni Ezekias si Manases, at naging anak ni Manases si Amon, at naging anak ni Amon si Josias, at naging anak ni Josias si Jeconias, at ang kanyang mga kapatid ng panahon ng pagkadalambihag sa Babylonia. At pagkatapos ng pagkadalambihag sa Babylonia, ay naging anak ni Jeconias si Salatiel, at naging anak ni Salatiel si Zerubbabel, at naging anak ni Zerubbabel si Abiud, at naging anak ni Abiud si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Azur, at naging anak ni Azur si Zadok, at naging anak ni Zadok si Akim, at naging anak ni Akim si Eliud, at naging anak ni Eliud si Eleazar, at naging anak ni Eleazar si Matan, at naging anak ni Matan si Jacob, at naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinawag na Kristo. Sa makatugid, ang lahat ng mga salisaling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salitsaling lahi, at buhat kay David hanggang sa pagdalampihag sa Babylonia ay 14 na salitsaling lahi, at buhat sa pagkadalampihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na salitsaling lahi. Ang pagkapanganak na kay Hesu Kristo ay ganito: nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa palibhasay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpa siyang hiwalayan siya ng lihim. Tatapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siyang manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki,
at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. At tinanggap ang kanyang asawa at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Ikalawang kabanata. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsisipagsabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudeo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin." Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote ay mga eskreba ng bayan, ay isiniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupa ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kaniyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, "Kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin." At sila pagkarinig sa hari ay nagsiayon ng kanilang lakad at narito ang bituing kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nilang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya, at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inundog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mera. At palibhasa pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Nang mga kaalis na sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kaniyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto. At dumuon ka hanggang sa sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain." At siya'y nagbangon, dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Ehipto. At dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak." Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya ay pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay naggalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon,
mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa. Alinsunod sa panahon ng kanyang maingat sa pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Namang kagayoy naganap ang sinalita sa pamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi, isang tinig ay narinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak. Tinatamisan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw na siyang maaliw sapagkat sila'y wala na. Ngunit pagkamatay ni Herodes, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo ka sa lupain ng Israel, sapagkat nangamatay na ang nangagmimithi sa buhay ng sanggol. At nagbangon siya at dinala ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo sa lupa ng Israel. Datapwat nang mabalitaan niya na si Archelaus ang naghahari sa Judea, nakahalili ng kanyang amang si Herodes ay natakot siyang pumatungo roon. At panibhasa'y pinagsabihan ng Diyos sa panaginip ay napatungo siya sa mga sakop ng Galilea at siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. Ikatlong kabanata. At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamilyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang. At ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Nang magkagayoy, nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ng buong lupain sa palibot-libot ng Jordan. At sila'y kanyang binabautismohan sa ilog ng Jordan, na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kaniyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Kayo nga'y mangagbuma ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag kayong mangag-isip na mangagsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyakap. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy, na sa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan
upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang napaparito sa akin? Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. At nang bautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ika-4 na kabanata. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. At nang siya'y makapagayo ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, tinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kaniya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutoksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy, iniwan siya ng diablo at narito, nagsilating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea at pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neftali sa gawing dagat sa dako paroon ng Jordan, Galilea na mga hintel. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw at sa nangalulugmok sa puok at linin ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon at tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid,
si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay, iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang tinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo, at siya'y pinagagaling niya. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea, at Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong bayo ng Jordan. Ikalimang kabanata. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nilang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagbibikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mangaggalak kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pag-uusig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kapuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at lupa. Ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumaway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskreba at mga Fariseo,
sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan. Datapwat, sinabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sinuman magsabi, ulul ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagsundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong haalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng paalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Patotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat, sinabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanilang puso. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kaniyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Datapwat, sinabi ko sa inyo na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kanya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya, at ang sinumang mag-asawa sa kanya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalo niya. Bukod sa rito'y inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutuktin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Datapwat, sinabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapwat, ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sinumang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila, at sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sinumang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya.
Bigyan mo ang sa iyo'y humingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hinter? Kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal.